Good day, everyone. We are the Group 5. Our presentation was all about making schools inclusive. This is our intended learning outcomes. At the end of the discussion, students will be able to first, describe the characteristics of inclusive schools and communities. Second, differentiate between creating inclusive culture, producing inclusive policies, and evolving inclusive practices. Explain the process of making inclusive schools, and lastly, demonstrate inclusive values in practice through a role play. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ang inyong gagawin sa ating gawain ay titingnan ninyo ang mga larawan na naka-flash sa inyong screen. Ano nga ba ang pinapakita ng mga larawan? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para alamin kung anong pinapakita nito. Ang inyong 5 segundo ay magsisimula na. Tapos na ang inyong 5 segundo, alam ko may mga sagot na kayo sa ating gawain. Ang inyong sagot ay tama. Ito ay nagpapakita ng inclusive education. Ano nga ba ang inclusive education? Inclusive education means that all students learn together in the same classroom regardless of their differences. Ibig sabihin nito, ang mga mag-aaral daw ay natututo sila ng sama-sama sa isang silid-aralan kahit sila ay magkakaiba. Kahit sila ay magkakaiba ng kultura, ng language, ng gender, ng learning ability, or ng background. Dito, imbes na i-separate natin ang mga mag-aaral, dito ay gumagawa tayo ng mga learning methods or teaching methods na kung saan ang mga mag-aaral ay makaka-adapt sila sa isang environment na kung saan na kahit magkakaiba sila ay natututo pa rin sila ng sabay-sabay. Imbes na i-separate natin yung mga students dahil magkakaiba sila, ang inclusive education ay ina-encourage nito na ang mga paaralan ay mag-adapt sila ng mga iba't ibang teaching methods na kung saan ang bawat mag-aaral ay magkakaroon ng pagkakataon na maipakita ang kanilang kakayahan at para matuto. Ang goal nito ay para makagawa kumbaga ng isang learning environment na kung saan ang bawat students ay nafe-feel nila na sila ay binibigyang halaga, sila ay nire-respeto at sila ay sinusuportahan. Ngayon, aalamin natin kung ano naman ang inclusive schools. Ang inclusive schools daw, it is the learning communities where every student, no matter their ability, their background, identity, language, or socio-economic status, feels genuinely welcome, respected, and supported to succeed both academically and socially. Ibig sabihin nito, ang inclusive schools daw ay ito ay isang learning communities na kung saan ang bawat mag-aaral ay welcome sila at nire-respeto. Ibig sabihin nito, ang mga mag-aaral ay hindi sila hinuhusgahan base sa kanilang abilidad, base sa kanilang pagkakakilanlan, base sa kanilang pananalita. Sa inclusive schools, dito pinapakita na ang bawat mag-aaral ay nakakatanggap sila ng academic at social support para sila ay magtagumpay. Dito, ang mga teachers, mga administrators, mga magulang at ang mga community ay dito ay nagtutulong-tulong sila para ma-make sure na ang lahat ng mag-aaral ay nararamdaman nila na sila ay napapabilang sa isang komunidad at hindi sila nala-left behind. Ibig sabihin nito, ang inclusive schools is nakafocus siya sa partisipasyon ng mga mag-aaral, sa pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa pagkakaiba-iba ng bawat tao. Nating pag-uusapan ay patungkol sa Index for Inclusion. Ano nga ba ito? It is a resource to support the inclusive development of schools. It is a comprehensive document that can help everyone to find their own next steps in developing their setting. Ang Index for Inclusion, ito yung nagiging guide
na kung saan tinutulungan nito ang mga paaralan na kung saan makadevelop sila ng mga inclusive practices para sa mga mag-aaral. Ito ay isang resource document na kung saan sinusuportahan nito ang mga paaralan na kung saan ma-improve nila ang kanilang environment so that yung mga students ay magkakaroon sila ng partisipasyon sa kanilang pagkatuto. Hinihikayat nito na kung saan ang mga paaralan ay mag-reflect sa kanilang practices at sagutin ang mga importanteng tanong katulad na lamang ng, are all students participating in learning? Are students treated equally? Lastly, are teachers responding to student diversity? Dito, ang Index for Inclusion ay nag-promote siya ng collaboration sa mga guro, sa mga magulang, sa mga mag-aaral at sa komunidad na kung saan para ma-improve ang school environment. Naman ay aalamin natin kung ano nga ba ang inclusion. Inclusion is about the education of all children and young people. It offers schools the supportive process of self-review and development, which draws on the views of staff, governors, students, and parents or careers, as well as other members of surrounding communities. Ang inclusion daw, ibig sabihin nito ay sinisigurado nito na ang lahat ng mga mag-aaral ay binibigyan natin ng oportunidad na kung saan para sila ay matuto, sila ay makalihok sa mga gawain sa loob ng silid-aralan at magtagumpay sa buhay. The Index for Inclusion identifies three important dimensions that help schools become inclusive. The first one is creating inclusive cultures. Second one is producing inclusive policies. And the third one is evolving inclusive practices. Yung tatlong dimensions nito ay interconnected ito sila and they work together para ma-improve yung mga paaralan. Sila ay yung nag-guide sa mga paaralan na kung saan dito ay nakaka-build sila ng mga supportive environments, nakakagawa sila ng mga polisiya, at dito na i-improve nila yung teaching practices ng ating mga group. Na nating pag-uusapan ay patungkol sa unang dimension. Ito ay ang creating inclusive culture. Ano nga ba ito? This dimension creates a secure, accepting, collaborating, stimulating community. Everyone is valued as the foundation for the highest achievements of all. It develops shared inclusive values that are conveyed to all new staff, governors, and parent careers. Itong dimension na ito ay nag-focus ito kung paano makadevelop kumbaga ng isang safe, ng isang accepting at supportive na school community. Inclusive cultures is nag-promote siya ng collaboration, ng respect, and also ng shared responsibility among the teachers, the students, and the parents. Ang idea nito ay lahat sa school community ay binibigyan ng halaga. At yung halaga na yon, it becomes the foundation for the success of all the learners. Isa pa sa mga importanteng parte na inclusive culture is yung ma-develop yung shared values. Yung inclusive values are communicated to the teachers, sa mga school leaders, at also sa mga magulang na kung saan ang lahat ay naiintindihan kung ano nga ba ang kahalagahan ng inclusion, kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga mag-aaral regardless kung ano ang kanilang background, kung ano ang kanilang language, at kung ano ang kaya nilang gawin. Ang dimension ay napapatungkol sa producing inclusive policies. This dimension permits that all school plans, policies encourage the participation of all students and staff from the moment they join the school, reach out to all students in the locality and minimize exclusionary pressures. Ang dimension na ito is nakafocus siya sa pag-develop ng mga paaralan ng mga pulisiya na kung saan sinusuportahan nito ang partisipasyon at pagkakapantay-pantay. Yung mga inclusive policies ay sinisigurado nito na ang lahat ng mga mag-aaral ay meron silang access sa edukasyon at magkaroon ng oportunidad na kung saan magkaroon sila ng oportunidad na makilahok sa mga gawain sa paaralan. Ang mga policies na ito ay gina-encourage ang mga paaralan na kung saan mag-reach out sa mga mag-aaral, lalong-lalo na yung mga mag-aaral na walang kakayahang mag-aral.
Ang goal nito ay para ma-reduce yung tinatawag natin na exclusion at para makapromote tayo ng fairness sa school system. Ang Producing Inclusive Policies ay may dalawang section. First one is Developing School for All. Ibig sabihin nito na gumagawa tayo ng mga polisiya na kung saan sinisigurado na ang bawat mag-aaral ay welcome sila at sila ay included sa isang paaralan. Ang second naman ay ang Organizing Support for Diversity. Ibig sabihin nito ay binibigyan natin ng mga suporta or binibigyan natin ng mga support system ang mga mag-aaral kung ano man ang kanilang mga kailangan sa loob ng paaralan. Dito, tinutulugan natin ang mga mag-aaral na mayroong mga iba't ibang pangangailangan para sila ay magtagumpay sa buhay. Dimension is evolving inclusive practices. This dimension develops school practices which reflect the inclusive cultures and policies of the school. Lessons are made responsive to student diversity. Students are encouraged to actively involve in all aspects of their education, which grows on their knowledge and experience outside school. Ang dimension na ito is mas nakafocus sa pag-improve ng mga teaching methods and also yung mga classroom practices. Inclusive practices is dito ensure niya na ang lahat ng mga talakayan o mga paksa na tatalakayin ay adapted o kung saan nami-meet niya yung iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral. Na kung kaya't ang mga guro ay gagawa sila ng kailangan nilang gumawa ng mga learning activities na kung saan dito binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga mag-aaral na magkaroon ng partisipasyon at makabigay ng kanilang kumbaga dito, gina-encourage natin ang ating mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang ideya, magbahagi ng kanilang mga karanasan at magbahagi ng kanilang mga kaalaman at dito napapabilang din ang pagbahagi nila ng kanilang mga natutunan outside the school. Sa kabuuan, dito ay pinapakita na ang isang paaralan ay kinakailangan niya ng continuous effort and collaboration para maging successful. Kumbaga, dapat din ang isang paaralan ay nag-focus siya sa pag-create ng inclusive cultures, pag-produce ng inclusive policies, at pag-evolve ng mga inclusive practices. Dahil kapag ito ay ating gagawin, ang mga paaralan ay makakagawa ng isang environment kumbaga na kung saan ang bawat pag-aaral ay kanilang mararamdaman na sila ay pinapahalagahan, sila ay nirerespeto at sila ay sinusuportahan. Inclusive education, dito sinisigurado na ang lahat ng mga student o mga mag-aaral ay mayroon silang oportunidad para matuto para maging successful sa kanilang buhay.